Welcome, mga yawa! Meron tayong bago at mainit-init pa na issue ngayon. At ito ang aking tatalakayin sa araw na ito. Dahil ang isyung ito ay kinasasangkutan lang naman ng hepe ng Batang Aklan na walang iba kundi si Police Captain Ryan Batadlan. Serbisyong hindi pinagkakatiwalaan, balita walang katotohanan, balita pinagtatawanan. Ito ang Yawa Balita. At ito ang inyong anchorman. Walang kinikilingan, walang kinatatakutan, may sayad lang. Yawa Cloud. Basta balita, Yawa. Ano nga ba ang isyong kinasasangkutan ni Police Captain Batadlan, hepe ng Batan PNP? Kamakailan lang ay may viral video na lumabas sa social media kung saan makikita nga dito ang isang kumusyon. Ang nasabing video ay nakunan sa Barangay Angas sa bayan ng Batan, kung saan ay merong nagaganap na isang sayawan. Sa video na kumakalat online ay makikita nga ang mga nagtutumpukang mga kalalakihan at isa nga dito si Police Captain Batadlan. Kitang-kita sa video kung paano dumaan si Police Captain Batadlan at lumapit sa mga kumusyon para puntahan ito. Siya lang naman, itong nakaputi at may asul at dilaw na logo sa likod ng kanyang damit. Ano nga ba ang nangyari? At bakit humantong sa ganong kaganapan? Ayon sa aking mapagkakatiwalaang source, kadarating lang daw noon ng hepe at hindi pa nga nakakapasok sa area ng sayawan ay meron nang naganap na kaguluhan sa labas. Lumapit daw umano ito sa kaguluhan at pagkalipas ng ilang minuto ay yun na nga ang mga sumunod na nangyari na makikita sa video. Ibig sabihin lang na medyo kulang ang detalye ng video. At yung video na napanood ay ang aftermath ng tunay at buong pangyayari. Hindi iyon buo at hindi iyon pwedeng maging batayan ng kabuuang pangyayari. Sa mga kayawa ko na makakapanood ng video na ito, bago ko umpisahan ang aking opinyon, ay nais ko munang ipaintindi sa lahat na ang videong ito ay mula sa aking sariling opinyon base sa aking mga nakalap na impormasyon. Magalit na ang magalit, magwala na ang gusto magwala, at magdemanda ang may gustong magdemanda. Balikan natin ang issue. Marami ang nagsilabasan na ulat. Ang iba, puro haka-haka, maling pagkaunawa at diretsahang kabubuhan lang na basta lang may masabi. Dagdagan pa ng media na lalong nagpainit sa diskusyon sa mga pangyayari. Maliwanag na ang ibang mga tao ay hindi pinag-isipan ang mga salitang binitiwan at nagpadalos-dalos sa lukso ng damdamin
kahit nga yung uploader pa ng video ay sinisipa ng ibang mga tao. Okay, unahin ko muna ang panig ng video uploader. Di ko siya pwedeng sisihin. Unang-una, public event yon. Lahat ngayon may cellphone na. Ang unang pumapasok sa utak ng tao kapag may ganitong pangyayari, minsan ay nauna pa ang pagkuha ng video kaysa tumawag ng saklolo. Given na yon. Vlogger na halos lahat ng tao ngayon. Kulang na lang kahit pagtain mo at pag-flash mo sa inodoro ay kailangan mo pang videohan. Yan ang katotohanan. Subalit, pero dapat what? Nang dahil sa video na ito, na kulang sa caption, kulang sa impormasyon, at kulang sa description, ang lahat ng mga nakakapanood o nakapanood ay gumawa ng sarili nilang mga haka-haka base lamang sa kanilang napanood. Pero dito, mga kayawa, hindi ako magbibigay ng opinyon ayon lamang sa video na aking nakita. Bagkus, nagsagawa ako ng sarili kong pagtatanong sa mga nandoon at mismong nakakita sa mga pangyayari. Pero tikom ang mga bibig dahil natatakot na madamay. Pumayag sila na magbigay ng impormasyon sa akin basta huwag kong banggitin ang kanilang pagkakakilanlan. Alam nyo kasi, lingid sa kaalaman ng lahat, naging batang angas din ako. Dahil noong high school po ako, ay marami akong naging barkada sa angas at doon ako halos araw-araw noon. Doon ako natutong uminom at doon ako natutong manigarilyo. Kahit nga ang aking best friend noon ay sa angas din nakapangasawa at ang pinsang buo ko ngayon ay sa angas na rin nakatira. At ito nga ang ilan sa mga sinabi sa akin ng mga nakakita sa mga pangyayari. Habang umaawat di umano ang mga tanod sa nangyayaring kaguluhan, ay dumating sa likuran si Hepe para makiawat na din. Kitang-kita sa video ang paglapit ni Hepe at pagsali sa pag-awat sa komisyon nung pilit na pinaglalayo ang magkabilang partido ay hindi pa rin humuhupa ang init ng kanilang mga ulo at pilit na nagpupumiglas para makipagsuntukan ulit. Ay makikita sa video na si Hepe ay may kausap at nagtatanong kung ano ang nangyari at kung ano ang dahilan ng komisyon. Normal at natural sa isang Hepe. Subalit sa isang anggulo ay may isa na namang video na lumabas sa social media kung saan makikita daw si Hepe na lasing, nagpupumiglas at parang pinapalabas na siya ang may kaaway. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang bidyong ito ay hindi kumpleto dahil hindi nahagip sa video na lumapit si Hepe kay Siman, yung lalaking nabugbog, para sana kausapin at ito ay mapahinahon. Pero pagdating ay nakaupo na si Siman, katabi ang kanyang ama. Itong si Siman ay biktima ng pangungursonada. Meron pala itong kaaway na nagkataon nandun din sa event. Nang makita siya ng mga kaaway, ay pinag-initan at pinagplanuhang saktan hanggang sa nagpang-abot na nga.
Lilinawin ko sa lahat na ang opinyon ko ngayon ay medyo komplikado dahil ang mga sangkot ay kilalang mga tao. Unahin natin si Seaman. Hindi siya iba sa akin dahil sasabihin ko, malapit din ako sa mga tiyo niya. Mabait ang kanilang pamilya at wala akong masabi tungkol doon. Siya ay biktima lamang. Kung tutuusin nga, sa aking pagkakaalala, noong mga panahong binata pa ako at may pagkasiraulo, ay may naging atraso ako sa tatay niya. Siyempre, lasing at matapang itong si Yawa Claudio na ito. Walang modo kapag nakainom, walang ano-ano, basta ko na lang pinakyuhan ang pulis niyang ama na tahimik lamang na dumadaan sa kalsada. Ganon po ako kasiraulo dati at inaamin ko at pinagsisihan ko ang lahat ng kabubuhan na yun sa buhay ko. Balikan natin ang video at atin itong hihimayin. Kung titingnan ko ulit ang video at itatagpi ko sa mga salaysay ng mga nakakita, ay meron ding pagkakamali si Seaman. Siguro, dahil sa nangyaring pambubugbog sa kanya, siya itong nabugbog. Normal na intense pa rin ang kanyang emosyonal na nararamdaman at mapapatunayan iyan ng ilang mga nakakita dahil habang inaawat sila ay lumalaban talaga siya sa mga umaawat. Hanggang sa umabot sa punto na kahit daw ang tanod ay muntikan na niyang masapak at makikita ito sa video. Hindi ito pwedeng i-deny. Kung inyong makikita sa video na ito, ang mga nakaberde ay ang mga barangay tanod. Ngayon, dito sa isang anggulong kuha, habang inaawat ng mga tanod, ay makikita si Seaman na biglang tumayo at pinagsusuntok ang tanod na may hawak na yantok. Dahil sa init ng kanyang ulo at sa tindi ng emosyon na kanyang nararamdaman, ay hindi na rin niya alam kung sino ang kanyang kakampi at kung sino ang kanyang kaaway. Kaya hindi natin pwedeng i-deny na meron din kamalian si Seaman pagdating sa puntong ito. Sa kanyang ginawa, dahil di siya mapatigil at mapatahimik, dahil gusto pang lumapit sa mga nambugbog sa kanya, ay nilabanan niya ang mga taong humihila sa kanya papalayo. Nung medyo humupa na at nakaupo na itong si Seaman, katabi ang kanyang ama, ay saka naman lumapit itong si Hepe para kausapin ito at pakalmahin. Siyempre, dahil nakaupo ito at pagkatapos na makahingi ng permiso sa ama na kausapin yung anak, ay tinapik ni Hepe sa balikat itong si Seaman. Ang tanong ko sa aking source, paanong klaseng tapik? Paanong klaseng tapik? Maraming klaseng tapik. Ganito daw. Ulitin ko, ganito daw. At siguro, dahil nga sa dala ng emosyon, inakala din ng ama ni Seaman na dahil tumunog ang pagkakatapik dito ay sinaktan ni Hepe ang kanyang anak. At bilang magulang nga ay bigla din siyang umalma. At doon na makikita sa isang kuha pa na video ang paghila at pag-alalay kay Hepe na pinapalayo kay Seaman at sa kanyang ama. Habang itong si Hepe ay nagtatanong din at nagtataka kung bakit at nagpumiglas din siya at sinabing pulis siya
At bakit siya ginaganon? Kasi nga umaawat lang din siya at kinakausap ang bata para wag nang magkagulo. Ngayon, kung ganun nga ang nangyari, ayon sa salaysay ng mga bumubulong sa aking mapagkakatiwalaang source, ito lang ang aking masasabi. Hindi ko masisisiman kung bakit ganon ang kanyang naging emosyon at pagpupumiglas dahil normal lang siguro sa atin na kapag tayo ay inapi, gaganti at gaganti din tayo. Kaya nga napakahirap awatin ang mga taong nag-aaway dahil kahit anong hila mo sa kanila palayo ay pilit silang nagpupumiglas para makalapit sa kanilang kaaway, at ganyan katapang ang mga Pilipino. Sa sistema na ng dugo ng tao ang ganyang pag-uugali, lalo na at mas nangingibabaw ang alak, emosyon at galit. Ngayon, sa side naman ni Police Captain Batadlan, eto na. Ngayon lang ako magiging bias. Ngayon lang ako magiging bias. At sa pagkakataong ito, hindi ako magiging patas sa aking mga salitang bibitawan. Magalit na ang mga taong gustong magalit, pero ito ang aking masasabi. Hindi ko siya kaano-ano, pero ang aking saloobin para sa kanya ay buong buo. Buong buo. Bakit siya ay isa sa mga pulis na aking hinahangaan? Napakabait at may dedikasyon sa kanyang tungkulin. Hindi iyan basta isang salita lang na sinasabi ko, kundi isang bagay na may basihan. Balikan natin taong 2020. Ito yung taon na unang tumapak si Police Captain Batadlan sa bayan ng Altabas. Nagserbisyo bilang mobile doon sa may barracks, sa may checkpoint, sa crossing Murayan, sa may stoplight, bago siya naging hepe. Naging mobile muna siya doon. Siya lang ang kauna-unahang hepe na muling nagpaangat sa mural ng Altabas PNP sa loob ng sunod-sunod na 4 na buwan. First time in history na ang Altabas PNP ay naging top 1 sa buong Aklan. Ilang hepe ang dumaan at kahit pagsamasamahin ang kanilang accomplishment ay hindi basta-basta masasapawan ang lahat ng accomplishment ni Police Captain Batadlan. Ang Altabas PNP na noon ay palaging nasa baba sa kanyang panunungkulan ay nagawa niya itong iangat sa top 1. Imagine niyo yun. Sa pinakababa ka, inangat ka sa pinakataas. Nang ganun lang, basta-basta lang ganun kabilis. Eto pa, sa kanyang panunungkulan, ginawa niya ang Altabas PNP na top 1. Not once, not twice, but for 4 consecutive times. 4 na sunod-sunod na buwan. Marami ang kanyang nahuling magnanakaw at salisi, pati na rin scammer doon sa Altabas. Marami din ang kanyang naipasukong mga lost firearms at pampasabog sa kanyang panahon sa Altabas bilang hepe.
halos araw-araw noon ay merong mga sinusuko sa kanyang mga baril na hindi lisensyado. Meron pang mga granada. Ganon kadedicated si Police Captain Batadlan sa kanyang serbisyo. Kaya sa kanyang panunungkulan ay sunod-sunod agad ang accomplishment na kanyang nagawa na hindi nagawa o ginawa ng ibang mga hepeng dumaan doon sa Altabas. Ngayon, ilang top wanted personnel din ba ang kanyang nahuli? Kasi ayon sa aking pagkakaalala, halos sunod-sunod ang balita noon sa kanya at pagtatangkilik sa kanya at pagpalakpak ng mga tao sa media dahil maraming top wanted personnel ang kanyang nahuli at marami ding adik ang kanyang napakulong. Kung aking maaalala, si Police Captain Batadlan ang dahilan kung bakit sumikat noon ang Altabas MPS dahil sa kanyang magandang accomplishment. Siya din ang nagpaganda ng police station sa Altabas. Naaalala niyo ba noong kasagsagan na nakilala yung mga ilaw-ilaw at bonsai garden sa istasyon ng police station sa Altabas? Si Police Captain Batadlan ang may pakana noon. Dahil ayon sa kanya noon sa isang interview, sinabi niya na kailangan pag ang mga tao pumunta sa police station ay maaliwalas ang kanilang pakiramdam, na maramdaman nila na ang kapulisan ay kakampi ng mga sibilyan. Alam nyo, kung tutuusin at kung pwede lang sana, at kung ako ang masusunod, ako ang masusunod, ayaw ko na ng ibang hepe sa Altabas, kundi siya lang. Kitang-kita naman kasi sa kanyang mga nagawa na kahit pagsama-samahin ang lahat ng mga naging hepe noon sa Altabas, ay di makakahabol sa kanyang mga nagawa. Noong nalipat siya sa Batan, ilang mga magnanakaw ng motor din ang kanyang napahuli, di ba? At ilang motor din ang nasauli sa mga may-ari. Saan ba kayo nakakita ng hepe na masyadong aktibo sa kanyang trabaho? Saan? Siya lang yata ang hepe na makikita mo sa field, na binibisita ang kanyang mga tauhan at sinisiguro na okay ang kanilang trabaho. Siya lang din ang hepe na nakita ko na palaging may binibigay na aktibidad sa mga kabataan para hindi malihis ng landas. Hindi siya pabaya sa kanyang trabaho at meron siyang dedikasyon sa kanyang sinumpaang tungkulin. At doon ako humanga sa kanya noon at hanggang ngayon. Pero dahil nga sa mga maling akala, maling balita at bobong mga keyboard warriors, ang pinakamasipag na hepe na nakilala ko ay pinagtatawanan ngayon at pinagpepiestahan ng mga tanga. Sa mga kagawad naman ng angas na nakikisawsaw dahil sa politika, I am very, very, very disappointed. Matagal pa ang eleksyon. Tama na muna sana ang pamumulitika. Sinayang nyo ang hepe na ayaw naming pakawalan sa Altabas noon. Kung ayaw nyo sa kanya dyan sa Batan, please lang, ibalik nyo siya dito sa amin sa Altabas. Dahil dalawang kamay namin siyang tatanggapin. Pinagkakaisahan ngayon ng marami si Police Captain Batadlan dahil hindi siya nakilala
at hindi nila alam ang kanyang mga nagawa. Hindi ba kayo nahihiya sa mga balat nyo? Ano ang accomplishment na nagawa nyo para basta lang magbitiw ng hindi magagandang salita sa hepeng walang kalaban-laban sa mga aligasyon nyo? Wala siyang kamag-anak dito dahil hindi siya taga-Aklan. Tapos kayo na mga pinoproteksyonan at pinagsisilbihan ng taong wala man lang kaano-ano sa bayan nyo ay hinahamak nyo dahil sa personal at political interest. Ito pa, anong utak ba meron tayo na kapag ang pulis nagpabaya, ang dami nyong reklamo? Pero kapag ang pulis masipag at nagtratrabaho ng maayos, puro pa rin kayo dada. May isa akong interview na napanood. Sa katangahan ba naman ng reporter na nagtatanong sa kagawad, bakit daw doon si Hepe? Invited ba siya? As in, what the? Anong klaseng katangahang tanong yan? Hepe ako. Sa area na yan, andyan yung mga tao ko. Obligasyon ko bilang hepe nila na puntahan ko sila para makita kung yung trabahong binigay ko sa kanila ay nagagampanan ng maayos. Tapos, magtatanong ka kung bakit nandyan ang hepe? Anong gusto nyo? Wala ng pulis sa mga ganyang klaseng aktibidad? Di ba? Para masaya ang lahat. Pabayaan na lang magsuntukan ng mga tao dyan. Kasi parang nababaliwala ang ating kapulisan na nagtatrabaho dahil sa katabangan ng mga kabataan ngayon. Kabatas? Magtatanong ang reporter na kung nakainom ba yung mga batang nagsusuntukan. Hello! Hindi ka pa ba nakapunta ng sayawan? Uwa ka pa ba nga nakaagtot baylihan? Una pa yang sagwa magayo ka pa sa gasaot. Sayod muhon. Nga puro hilong igtuing maabutan. Dahil grade 7 pa yang dumanga-unga makaron. Kung makaok-ok, perde pa nanda si tatay nanda. Sa mga nakakakilala naman kay Hepe, katulad namin, alam namin kung paano siya magbantay sa kanyang mga tauhan. Alam namin kung paano siya mag-update at kung paano siya mahilig magsorpresa kahit nakasibilyan para puntahan ang area kung saan niya diniploy yung mga tauhan niya para kanya mismong makita kung nagagampanan yung binigay niya sa kanilang misyon. Hindi siya yung klase ng hepe na nakaupo lang sa opisina at nag-aantay ng balita kung ano na. Siya yung klase ng hepe na naka-hands-on palagi. Para nga siyang hindi hepe dahil palagi siyang sa field. Hindi siya yung uri ng hepe na nagpapalamig lang sa aircon ng opisina. Tapos magtataka kayo, bakit nandun ang hepe? Para ka na rin nagtanong kung bakit pumuntang Aklan ang presidente. Dapat sa Malacanang lang siya. Diba? Kabubuhan. Isang tanong na manggagaling lamang sa bobong nilalang. Okay, balik tayo sa issue. Hindi ko sinisisi dito ang uploader ng video. Hindi ko rin sinisisi dito si Seaman o ang kanyang pamilya. Ang sinisisi ko dito ay ang mga maling akusasyon ng tao sa nag-iisang hepe na ang nais lamang ay ang kabutihan ng kanyang sinasakupan. Alam yan ng mga pulis din na mga naging tauhan ni Hepe. Kilalang kilala nila ang ugali ni Police Captain Batadlan. Kaya kung ako sa inyo sir, mga sir, ipaglaban nyo ang Hepe nyo. Alam nyo kung ano ang totoo. Dahil kilalang kilala nyo siya. At alam ko, kahit kayo mismo, ayaw nyo din siyang bitiwan bilang
hepe nyo. Dahil alam nyo, ang mga taong walang alam at nakikisawsaw na lang dahil hindi nila kilala ang kanilang pinagsasabihan at hindi alam ang mga nagawa nitong kabutihan, nakakabad trip. Hindi nyo kilala ang ugali ng taong sinisiraan nyo. Mahiya naman kayo sa mga balat nyo. Dahil unang-una, wala pa kayong napapatunayan sa mga sarili ninyo. At wala pa kayong napapatunayang mga nagawa nyo sa kapwa nyo. Pero ang taong marami nang napatunayan ay ito. Basta-basta nyo lang pinagtatawanan at inaakusahan. Kung ganyan lang naman na ang pulis pa ang lalabas na masama kapag may inaawat sa isang kaguluhan, mas mabuti pa siguro na wala na lang pulis na pumunta kapag merong kayong okasyon na ganyan. Di ba? Kasi sa oras na mapagbintangan ang isang pulis at tinira sa social media ng mga keyboard warriors na walang alam, ay sinisira nyo ang kanyang reputasyon kahit hindi nyo alam ang kanyang background at ang kanyang mga nagawang kabutihan. Isipin nyo kung gaano naging professional si Police Captain Batadlan ng mga oras na yan. Ilang reporter ang nagtanong kung meron bang baril na nilabas. Lahat sumasagot ng wala. Dahil kung hindi siya professional, baka bumunot na siya ng baril ng mga oras na iyon. Baka nagpaputok na siya ng baril dahil sa komosyon na iyon. Pero hindi. Napaka-professional niya at nilapitan pa niya ang taong binugbog para sana kausapin, pero naging dahilan pa ito ng maling pag-aakala na ngayon dinidiin si Hepe ng kung ano-anong akusasyon. Kung ako siguro na meron kaming mga ganyang okasyon sa aming barangay at Hepe mismo ang pumunta para alalayan ang kanyang mga tauhan at para masiguro ang seguridad sa area na yan, ay magpapasalamat ako. Pero yung ganyang hahamakin nyo dahil nandun yung Hepe, dahil merong nangyaring hindi pagkakaunawaan at hindi nagkaunawaan, kaya nasisira ang kanyang reputasyon at pangalan, ay dahil din sa katangahan ng mga taong kung ano-ano ang mga sinusumbat. Kaya para sa iyo, Sir Batadlan, kung saan ka man ngayon, Sir, huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinasabi ng mga tao sa iyo dahil hindi ka nila kilala. Kami na mas nakakakilala sa iyo ay bilib na bilib pa rin sa iyo. Bilib na bilib ako dahil hanggang ngayon ay tahimik ka lang at hindi sumasagot sa mga aligasyon nila sa iyo. Napaka-professional. Saludo pa rin talaga ako sa iyo, Sir. Kahit mawalan ako ng followers ngayon, ito lang ang masasabi ko. Salamat sa iyong serbisyo. Salamat sa pagiging totoo. At salamat naging Hepe ka namin kahit papano. Thank you, Sir.